Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Nako, ito po, Lebiste, mahaharap sa ethic complaints. Nako, ito na sinasabi natin, sila na perpekto, 'di ba? Ito naman, lahat ng side natin dito na lahat ng nagsisiwalat o nag-aambag. Hindi na nga nagsisiwalat eh. Huwag na isiwalat at siwalat eh. Nag-aambag na lang sa investigasyon. Obstructionist sa kanila. At kasabi, DDS siya mga yan. Haina ng ethics complaint yan. Harap-harapan na ba talaga? Di ho ba? Kaya sa mga vlogger ng BBM, ito alam mo si BBM nga tama siya eh. Di ba sabi, mahiya naman kayo? Hindi nyo ba naalala yun? Nagpapa-interview siya, nagpo-post siya sa kanyang social media. Nagsasalita siya, ina-update niya kayo kung ano na ang plano. Tapos pag may mga umextra ni Libiste na magdadagdag ng, hindi naman siya nang gugulo eh, si Libiste, nagdadagdag siya ng investigasyon eh. Tapos irereklamo nyo, ayaw nyo, ha? Kayo nalang perpekto. Yung tambaluslos, wala kaso kahit isang piraso. Lahat, imagine lahat, Libiste, Barsaga, Marcoleta, lahat, maliban sa kanila, kayo na lang mabuti. Lahat sila mali. Kaming mga taong bayan na mumuna, mali rin kami. Lahat kayo, mga BBM supporters, tama kayo lahat. Napaka-imposible po niyan. Halatang halata na. Diba? Bakit ayaw niyong tanggapin yung kay Libiste na investigasyon? Napaka-simple niyan eh. Salamat sa iyo, Libiste, dahil tinutulungan mo kami sa investigasyon. Yang papel na yan, buti na lang nakuha mo kay Cabral. Iimbestigahan natin yan, halika. Let's go. Pero bakit ayaw nyo gawin? Ang gusto nyo, siraan si Libiste. Kesyo DDS to. Kailan naging DDS to? Diba sabi ko sa inyo 4 months before, ito, lahat ng kakalaban sa administrasyon, hindi kakalaban, lahat ng pupuna ng mali, gagawin nilang DDS. Kahit hindi ka DDS. Oh, ako ginawa nila akong DDS eh. Oh, lahat sila gagawin ka nilang DDS. Hindi porket pagtatanggol ko ang mga DDS, DDS ako. Nakikita ko kasi, yung side nila ang may tama. Di ba? Pero mo lahat gagawin mong DDS, wala silang ibang nasa isip yung mindset nila nakakapit sa salitang DDS. Pag sinabing DDS, pag sila nasusukol, DDS yan. Tapos doon sila magsisimula. Kasi pag hindi ka DDS, hindi ka nila kayang banatan eh. Hindi ka nila kayang banatan. Halimbawa, ito si Libis, hindi naman DDS. Hindi nila kayang banatan yan, tunganga sila. Ay, paano kayang babanatan to si Libis Paano kaya to babanatan? Anong gagawin natin? Nagsasalita siya. Ilalabas niya yung Cabral files. Wala tayong magagawa. Paano to? Maghahanap sa keyboard. Hahanap. Duterte, Libiste. Nakakita. Sabay sila nakaganon ni Duterte. Si Duterte sa si Libiste nakaganon. Ay, DDS to! Ayos! Libiste kaya pala DDS to. Doon nila titirahin. Huwag kayo maniniwala yung DDS yan. Ayun na! Napakababa, pero yung napakahalaga na imbestigahan, yung sinasabi niya, pero mo sabi ba naman, imbestigahan si Libiste kung ba't kinuha yung Cabral files. Bakit hindi mo sabihin, imbestigahan yung kinuhang Cabral files? Bakit si Libiste ang iimbestigahan mo? Hindi yung Cabral files. Kuha nyo ko. Diba? Dapat ang nasa ordinaryo na wala kang tinatago, Wala kang tinatago. Parang ganito sabi ko sa lagi kong ginagamit to, gasgas na linya na to eh. Pumasok ka sa mall. Payag ka ikaw lang kakapkapan. Lahat ng nasa paligid di kinakapkapan, ikaw hindi ka ikaw lang kinapkapan. Baliktad pala, ikaw lang kinapkapan. Lahat ng pumasok hindi kinapkapan. Ikaw lang ang kinapkapan. So, ibig sabihin, may tinatago. Diba? Napakasimple niya para matapos na, pang 1 linggo na nilibis niya sa salita to. Hindi pa natatapos. Para matapos na lumabas si Vince at ang otoridad, imbestigahan, ipagbangga ang GAA at NIP.
Kaso ba't ayaw niyong gawin? Kasi may mabubuking. Sige nga. O sige. O, nagsalita si Libiste. Sige na. Kasi, alam mo, si Barsaga sinuspinde. Eto, hindi malabo baka masuspinde bilang congressman eh. Ganyan na ngayon sinususpinde. Yung mga napatunayan na kumuha, hindi sila isususpinde yan. Hindi nila hain ng ethics complaint yan. Ang ethics complaint sa kanila ganito. Yung magnakaw ka ng limpak-limpak na pera, walang ethics complaint yan. Ang ethics complaint sa kanila ganito. Naghahayag. Hindi niya katotohanan inahayag niya eh. Nag-aambag ng katotohanan. Ayaw nila. Ano ba? Ayan o, basahin natin. Ethics complaints versus Libiste. Nakakabahala umano para kay House Committee of Public Accounts, Chairperson of Picol Saro, Representative Tero Ridol, ang testimony ng mga empleyado Department of Public Works Highway tungkol sa umunoy sa pilitang pagkuha ni Batangas President Leandro Libiste sa mga dokumento sa opisina yumaong dating DPW Secretary Maria Cabral. Pinaliwanag ng kongresista, maaring maghain ng ethics complaint ang mga kawani na ahensya laban kay Libiste. If they actually wanted to honor the memory of Undersecretary Cabral na dapat hindi siya ginagamit sa ganito pong tipo, I guess, malicious disclose o government documents pang tapat sa mag-file ng ethics complaint against Libiste, dagdag niya. Bakit nyo haiyan ng ethics complaint to? Di ba pag may insertion ka, masama ba? Pakisagot po dyan, ilagay sa baba, masama ba na magkaroon ng amendment, insertion o allocable? Kasi ang alam ko, pag nagamit sa tama at may resibo naman, hindi masama na may insertion ka. Tama? Pakilagay niya sa baba na may masama ba pag may ikaw in-announce ka na may allocable ka? Explain nyo nga kung ano allocable. Masama ba ito pag meron ka? O kapag meron ka, basta naman na i-designate mo, nagawa mo sa mga proyekto, hindi naman siguro masama. Ilagay nyo nga sa baba, naniniwala ba kayo na masama ang allocable saka insertion? Sige nga. At syempre, wag nyo rin kalimutan mag-subscribe at mag-like para sa mga ganito pang detalye natin. No? Kasi nakakagulat lang po mga kaibigan. Dinireklamo nila si Libiste. Ha? Ang tindi ng reklamo nila. Parang ganito. Ako, may kotse ako. Halimbawa, hindi naman karnap. No? Binili ko yung kotse. Yung sa kapitbahay ko, karnap. Halimbawa. Pag sinabi ko may kotse ka, tatanggi niya, hindi. Tatanggi niya. Ay, wala akong kotse. Wala akong kotse. Hindi siya pwede sabihin may kotse siya kasi iimbestigahan siya eh. Kasi karnap yung kotse. Tama? Bakit niya ayaw sabihin may kotse siya? Kasi karnap nga. Sabihin, may kotse ka ba? Ay, wala akong kotse. Pero meron siya kasi karnap. Ayaw niya sabihin may kotse siya kasi iimbestigahan siya. Pero ako, hindi naman karnap, binili ko. Ikaw munting alam mo, may kotse ka ba? Ay, meron po. Proud. May kotse ako. Bakit? Kasi hindi ka guilty. Pag sinabi mo may insertion siya at sinabi mo wala akong insertion, guilty ka. Tama, mali. Sorry ako lang lahat yan, ha. Wala naman sinabi to si ano eh. Imbestiga mo. May insertion ako. Imbestiga mo. Go ahead. Kung wala kang tinatago, papayag kayo na imbestigahan yung sinasabi ni Libiste. Hindi yung sasabihin mo hindi totoo. Di ba? O, ito, panoorin natin to. Ngayong araw ang ratifikasyon ng 2026 budget. At hanggang ngayon, walang debate sa House. Dapat ba natin ito? Walang debate mangyayari. Wala. Investigasyon niya, wala eh. Blue ribbon display eh. ICI nag-resign lahat eh. Kunwari nag-resign. Kunwari ayaw ng isa't isa pero baka nag-usap-usap. Kunwari mag-resign tayo para mabaliwala. Kaya ngayon ang tao wala eh. Nakatutok doon. Sa paborito nilang balita. Doon sa missing bride. Hindi ba? Tinutukan nila yung missing bride para malihis lahat ng issue na to. Ngayong araw ang ratifikasyon 2026 budget. Hanggang ngayon, as ang sarili nating budget. Lahat ng ibang mga ehensya dumadaan sa debate.
Pero ito, hindi nga lumabas sa committee report, lumabas lang sa dulo nung tapos na ang mga debate na 10.5 billion peso increase. Huwag na natin munang sabihin na hindi dapat ba ibigay ang increase sa Kongreso. Pero kung dapat ibigay, bakit hindi ipinaliwanag at pinaalam sa publiko na itinataas namin ang sarili naming mga benepisyo? Maaari ko po bang ibahagi sa unang beses sa inyong show ang Sige po, laman ng sige mga po. benepisyo ito? Sige lang, sir. Ganito po kasi ma'am. Ganito ba yung sisinungaling? Sa isang araw, 5 beses nagpapakita sa iba't ibang social media at bukod pa sa mainstream media. May papel siyang hawak, may kwento siya, lahat. Ganito ba yung nag-iimbento? Ganito ba yung sinungaling? Ganito ba yung sinasabi nyo hindi dapat paniwalaan? O yung mga taong ayaw magsalita na dapat authority silang magsalita? At sila dapat may karapatan magsalita, hindi naman si Libiste. DPWH, Vince, bakit hindi ka sasalita? Sumagot ka lang sa paratang ni ni Libiste pero hindi ka sasalita. Ikaw may karapatan magpaliwanag ng side na yan ng DPWH, wala ka. Nasaan ka? Okay nga naman, Pasko sa kabagong taon. Hindi rin eh. Nagpapasko na pala at nagbabagong taon yung investigasyon. So, ibig sabihin pala, pag natapat na may pinatay na tao, hindi mo na iimbestigahan kasi nagbabakasyon tayo. Ganun ba yon? Ha? Antindi. Bakit wala sumasagot? O nagpapaliwanag man lang? Bakit si Libiste? Sige, ganito na ba sa inyo yung mga vlogger na uto-uto? Ganito na ba sa inyo ang obstructionist? Ganito na ba sa inyo ang buwang? Ganito na ba sa inyo sinungaling? O yung mga taong nasa otoridad na dapat magsalita, ayaw magsalita? Ayaw magpaliwanag? Ni sa media, ni anino, hindi makita. Ha, sige ya. Sino dapat magsasalita dyan? Sino dapat imbestigahan? Hindi naman sisisihin eh. Iimbestigahan lang. Si Pangandaman, si Olivar, si Olivar, si Bersamin, si Bonoan. Nasa na? Eh mas madalis pambanggitin ang pangalan ni Bantag kaysa doon kay Saldico. Asan si Saldico? Nagkaroon na ba ng deal kay Saldico na pananahimik niya kapalit ng passport? Eh mas tignan nyo sa social media, mas madalas banggitin si Bantag ng mga vlogger na bayaran kaysa kay Saldico. Asan na? Bakit kay Libiste din niya pinaniniwalaan? Katingin ko yung mga vlogger, kahit 1,000 sila, matatalo sila sa debate. Pag ako nakipag-debate. Isa lang tatanungin ko sa kanila eh. Bakit hindi nyo imbestigahan muna si Libiste bago nyo sabihin mali siya? Hindi sila mananalo doon sa tanong ko na yun. Corner sila doon. Oh, alam ko sasagot nila eh. Patunayan ko muna tama si Libiste. Ay, hindi ko kayang patunayan yan. Kayo, patunayan yung mali si Libiste. Dahil mas madaling patunayan tama siya kaysa mali siya. Bakit? Unang-una may papel siya na galing kay Cabral. Mautak nga to eh. Alam ko sinadya niya nagmagpakita sa CCTV. Alam ko yan. Tingin ko para dumating ang araw gagamitin sa kanya para ibuko sila. Tingnan mo nilabas yung CCTV, nagpunta si Libiste para sabihin si Libiste daw ay nagwala doon, inagaw yung papel, nagkasugat sa kamay si Cabral. Mas inuna pa yung sugat, kawawa naman daw si Cabral. Nagkasugat. Kesa yung mga taong nasugatan sa baha. Di ba? Ang gusto nilang palabasin si Libiste, eto na. Sinungaling. Mautak siya pero, alam niya nakita sa CCTV, alam niya magagamit niya. Kita mo booking sila eh. Sabi niya, huwag paniwalaan si Libiste kasi niya, nagwala, inagaw yung files. Porkit ba inagaw yung files, hindi na paniniwalaan yung files? Pag ba yung pera inagaw ko sa'yo, hindi na pwedeng pambayad yung pera kasi inagaw ko? Wala na bang halaga yung pera kasi porkit inagaw ko yung pera sa'yo? Pag yung papel ba na totoo na Cabral pa inagaw ko ng sapilitan, wala na bang bisa yon?
Katulad ba nung ginawa nyo kay Gutesa? Nag-oath siya sa Senado, nagsalita siya affidavit niya, walang bisa kasi walang notaryo. Ganon yun eh. Walang bisa si Gutesa kasi niya walang notaryo. Ito naman, walang bisa kasi inagaw yung files. Eh kung hindi niya pala inagaw yung files, may bisa. Ganon ang pinalalabas niya, pati ni Auntie Claire eh. Ganon sila mag-isip. Kaya ito, sinadya niya, booking tuloy kayo. Nilabas nila yung CCTV na sinasabi niya nakipag-away daw si Libiste kay Cabral para hindi siya paniwalaan. Eh, yun niya naging testigo eh. Mas nabuko sila. Katunayan ng CCTV na yon na talagang galing kay Cabral yung mga papeles. Hindi niyo naisip yon. Ang naisip kasi nila, ilabas natin ang video para hindi paniwalaan si Libiste yung mga kinuha niyang files. Hindi nila naisip, pag nilabas nila yung video na yan, ang iisipin ng taong bayan, eh di totoo nga yung Cabral files, galing kay Cabral, kasi si Cabral mismo kausap eh. Hindi nila mabawi yun. Hindi nila mabawi yun. Ang tawag dyan, natrap kayo sa sarili nyong, nabiktima kayo sa sarili nyong trap. Kumbaga, wala pinagkaiba sa sundalo, naglagay ka ng trap, ikaw ang nabiktima. Kaya genius to eh. Genius to talaga si Libiste eh. Sa 27.7 billion pesos proposed 2026 budget ng House of Representatives, meron pong 18.58 billion pesos na MOOE. Kasama po dito ang mga ibang operating expenses ng House, pero malaking bahagi dito yung mga cash na ibinibigay direkta sa mga congressman na ang liquidation is by certification. Kaya ginagamit naman po ito para sa ating mga constituents. Marami mga humihingi ng tulong naman, alam natin, sa mga congressman, pati kanilang travel, communications. Pero ang katanungan ko, bakit hindi natin una nililiquidate with receipts like other government agencies, lumalabas parang itong confidential intelligence fund. At pangalawa, bakit natin hindi ipaalam sa publiko magkano ang natatanggap ng bawat kongresista? Ang bonus na ibinibigay at nabalitaan ko na din po sa iba kong mga kasamahan ngayong buwan na ito, on top of our 300,000 salary and 1 million peso operating budget is 2 million pesos Christmas bonus per congressman. 2 million per, 2 million pesos per congressman. Tanong. Tatanong may mali ba doon? Ako congressman, 2 million pesos. Kasi ako naging empleyado ako ng City Hall eh. Ang bonus po ng natural sa amin sa City Hall na pinasukan ko 10,000 po, may 10,000 ako. Empleyado ako eh. Tapos plus yung cash gift 5,000. Plus yung bonus mo ng buong taon. Nasa buong monthly mo ng sahod. Tapos yung department head yata, ang balita ko sa mga department head ng City Hall, hindi ko lang totoo pero 100,000 sila. Pero kung congressman, baka milyon nga. Tanong, may mali ba dun sa sinabi ni Libiste? Sa akin, nagbobonus ako dati ng 20,000. Pag ba tinanong ako, si Munting Kaalaman nagbobonus ng 20,000, tatanggi ko ba? Ay, hindi Hindi totoo yan! Ba't guilty ka? 2 million, walang masama. Ay, di Christmas naman bonus yan eh. Ba't tinatanggi mo? Meaning, may tinatago. Ba't tinatakpan ng ulam? Kasi baka langawin. Tinatakpan. Pinagtatakpan. Tinatago para hindi malaman. Pero kung wala ka itinatago, proud ka. May 2 million pesos ka Christmas. Yes! May pang-abroad kami ng pamilya. Thank you. Thank you. Thank you mga taxpayer. Christmas bonus namin yan. Proud ka. Okay. Kaya lumalabas po ang take home kung isama mo yung MOOE at yung sweldo times 318 would be over
1 billion pesos. Kaya ko po ito binabanggit kasi tinatanong ko, bakit natin itinataas ang sarili nating budget ng 10.5 billion pesos, of which the bulk, 7.8 billion pesos, goes to MOOE. At ang lumalabas po, kasali sa fund na itinataas natin ang pambayad sa sarili naming mga bonus. Kasali ang 2 million pesos per congressman ngayong araw na ito. Bakit niya sinasabi lahat to? Bakit niya sinasabi? Gusto niyo gusto niyo ano ko sa'yo? Kayong mga edukado dyan, di lahat Gusto niyo gisingin ko kayo? Ba't niya sinasabi to? Ha? Transparency. Bakit? Bakit transparency? O hindi ayo dapat sabihin niyan, privacy yan. Hindi. Public servant. Hello! Guilty kasi kayo Kaya hindi nyo kayang sabihin. Panoorin na to. Kung sir, meron billion pesos cash na pwedeng i-pick up ng mga congressman ngayong linggong ito. Baka yung 2 million kinuha ni Libiste. Okay lang. Kung naka-budget yun, hindi kunin niya. Bakit yung ibang congressman ayaw? Napapaisip kayo kung bakit? At baka yung iba, mas mataas, baka yung iba, for whatever reason, hindi binibigyan. Hindi ko po alam kasi hindi ko po kinukuha yung akin. Pero mabuti po na malaman ng publiko, may ganitong I-text complain mo to. Why? Lahat na lang. klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Nung Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget. At buwan-buwan, meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. Ang MOOE Grabe, 6 billion pesos. budget ay itinaas ng 7.8 billion pesos. Kaya in some ways po, maaari nating sabihin na ang itinaas ng Kongreso para sa sarili ay napupunta balik sa mga nag-decide na itaas ang sariling budget. Kaya I think through the parties. So may 2 million nga na Christmas bonus kasi sabi ni Kong Erisi wala. Baka si minority po wala. Kaya nga, ang panawagan ko, transparency. Iba-iba yan. Yung sabi ko kanina, empleyado ako, 10,000, 20,000. Yung mga department head, 100,000 yata. Yung mga iba pang mga medyo piyasyan, mga 20 mil. Iba-iba yan. Dapat maging proud ka. Sinasabi niya 20 million a year. Majority. Hindi, sa akin, siguro mga 20 million a year. Wala pa naman ako Grabe, 20 million a year. 1 year, pero kung yung natatanggap ko every month, siguro mga aabutin yun, 20 million a year. Tignan mo. Honest. Transparency. Mamaya, painggan natin si Swansing. Pero ang ginagasta ko para sa district ko, district office, I'm paying district fees. Ang sweldo ng mga tao ko dun sa district, 600. Sarap maging congressman, no? Tapos ang gagawin mo lang, walang ibang gagawin pagtakpan mo yung mga amo mo. Ang amo nyo po, paalala namin sa inyo taong bayan. Kasi nagpapasahod sa inyo taong bayan. Wala kayong amo, hindi nyo amo senador, hindi nyo amo congressman, hindi nyo amo si Martin, hindi nyo amo si Saldi, hindi nyo amo si BBM, hindi nyo amo kung sino si Marcoleta o sino man. Wala kayong amo kundi kami na taxpayer. Anong nangyayari? May amo kayo, kay takipang kayo 1,000 a month, lahat ng Sipsep! mga kailangan doon, supplies, kulang pa yun. And Kaya nga, baka nagdagdag dahil kulang. ang punto ko po ay hindi na mali ito. Pero dapat may transparency. Ito po ay galing sa MOOE fund. Opo. Or I don't know kung fungible naman yung funds. Pero you can really verify. May binibigyan ngayon na 2 million cash per congressman ngayong linggo. Yan. At ang panawagan ko, huwag tigilin
necessarily ang mga practice na ito, pero maging transparent tayo sa publiko, lalong-lalo na dahil ito po ang main point ko, hindi yung use nito, pero yung proseso. Oo, wala namang masama eh. Ang panawagan ko, i-debate na Walang masama sinasabi niya, maski maglabas siya ng Cabral Prize, walang masama. Sige. Ang kakausapin ko dito, wag na yung mga fans ko kasi mga followers ko, naiintindihan niyo naman ako eh. Kakausapin ko ito mga dilawan, wag na mga dilawan, naiintindihan nila lahat yan, nagmamang-maanga lang yung mga yan. Kasi nga, po-position niya sa 2028. Yeah. Mga loyalista na lang, may masama ba sa Cabral Prize na nilabas ni Libiste? Meron. Oo, Anya! Kasi nadawit yung pangalan niya no, may insertion. Teka muna, masama ba insertion? Masama ba? lahat ng mga O guilty kayo? budget, lalo na yung mga ini-increasean ng budget dahil ang Kongreso ay nagtaas ng sariling budget ng 10.5 billion pesos na walang debate. At ayaw ko pong sabihin na ginagawa ito na walang nag-question, kaya nagpahayag po ako para lang on the record na hindi ito naaprubahan na walang nag-question. May nag-question pero hindi pinagbigyan tayo na talakayin ito sa Kongreso ngayong araw. Bastos eh. Binastos si Libiste. O ito, pahinga nyo to si Song Sing. May 2 million peso cash for pick-up May 2 million pesos ba? I-confirm sa kanya kung meron. bawat congressman kasi Christmas bonus. You confirm that or I vehemently deny that statement. That's all I'm gonna say. Again, Alam mo pag nang interview ako congressman Sir, ano ba sabi mo sa 2 million? Makikita mo yung utak niya eh. Magsasagot ba ako? Sasagot ako para sa amo ko. Kaya ako nakaupo, representative para sa kapwa ko, congressman. Para sa kapwa ko, mga presidente ng Pilipinas, sisip-sip ako. Ayoko, dito ako. Nakalimutan nila taong bayan. Kung hindi nila nakalimutan taong bayan, uunahin nila tayo. Magiging transparent sila katulad ni Libiste. I have said that the House leadership Buti pa si Pinoy eh. Anong sabi ni Pinoy? Kayo ang boss ko. Eto mga to, pipili kami ng boss, hindi kayo. does not influence or try to influence any particular congressman, any individual member of Congress to vote in a particular way or incentivize them in any way. And I know that is what my distinguished colleague was alluding to before, and I have vehemently denied that yesterday during the press conference. Wala pong katotohanan yan. So yung 2 million po na Christmas bonus, you deny. I vehemently deny. Pwede niya sabihin na, ma'am, di mo na ako sasagot dyan, pero imbestigahan natin kung meron. Di ba? Yun ang sagot na matalino. Hindi yung, wala, hindi namin alam. Walang ganyan. That I don't want to speak ill of anyone, especially my colleagues in the House, but that is there is no truth to that at all. Pero ma'am, merong parang MOOE budget for Christmas activities ng mga districts ko. Wala pong ganun. The MOOE of the House is purely for the operations of the House. Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste doon sa Naalala ko na naman yung CCTV yung kinuwento ko. Nakita na yung siya kumuha ng gamit sa CCTV. Tinanggi niya pa, ay hindi ako yan. Ikaw kumuha Kitang-kita sa CCTV Hindi nga ako yan eh. Ikaw kumuha, ayan yung mukha mo, napakalinaw Pati damit mo, ayan ang damit mo Hindi po ako yan, sir. Alam mo mahirap? Kinampihan pa ng barangay. Totoo nga, hindi niya siya yan. PWH. At bandang alas 5:30 ng araw na yun, nagpunta ito doon sa opisina ng namayapang si Undersecretary Catalina Cabral. Pagkatapos ito, nagpunta ito doon sa programming office at kasunod na dyan si Cabral. Bandang alas 6 ng gabi, sabay na ito lumabas ng programming office at makikita doon sa CCTV footage na may hawak ng dokumento itong si Leviste. At parang may pinapaliwanag sa kanya itong si Cabral. At ito raw yung araw na napasa kamay
ni Leviste itong tinatawag na Cabral Files. Hinahanap daw ni Leviste kay Cabral yung listahan ng mga mambabatas na may mga insertions at may mga proposals para doon sa 2025 budget ng DPWH. Pero ayon sa staff umano ni Cabral, ay persahang kinuha ni Leviste itong mga dokumento mula kay Cabral. Kaya kung Persahang kinuha, i-ethics complaint. Persahang kinuha, di wag paniwalaan, yan ang pamantayan nila. makikita natin doon sa mga letratong inilabas ng DPWH, makikita natin may sugat yung kamay ni Cabral dahil dito. Dugaan pa nga raw yung damit ni Cabral dahil sa paper cut. Jiggy. At Gerard, ano naging reaction ni Congressman Leviste dito sa sinasabing illegal na pagkakakuha niya ng mga dokumento? Jiggy, naglabas ng isang statement itong si Leviste at talagang itinatanggi niyang illegal niyang nakuha itong mga dokumentong ito mula sa DPWH. At sinasabi rin nga niya na Tumanggi na si Vince. Ay, hindi niya sinuportahan si Leviste. Yan na, nagkalaglagan na. Vince, tatandaan namin lahat ng buong Pilipino. Pag nalaman namin na ikaw pumayag at ngayon tinatanggi mo, tandaan mo, Vince, tatampo kami buong Pilipino sa'yo. Magtatampo kami lahat sa'yo. salamat pa siya sa ahensya dahil nakumpirmang totoo yung mga hawak niyang dokumento na may basbas pangaraw ni Public Works Secretary Vince Dizon. At dagdag ni Leviste, kaduda-duda yung timing ng paglalabas ng DPWH itong mga CCTV footage. Nireserba nila yung footage na yan Kasi kung transparency kayo, nilabas nyo na yan, footage na yan. Mas nauna pa yung mga dashcam na ni Cabral sa pagkawala niya doon. Katuwan-tuwa iba dyan na wala si Cabral. Talagang, nagpatihulog yan, nagpakatiwakal niya. Hindi yan tinulak. Inuna nyo pa talaga imbestigahan dashcam. Pero ito, alam nyo na may CCTV, ngayon nyo na nilabas. At mga litrato at lalong mas... Yan ba ang transparency? Dapat sa lahat ng pinuntahan, usapan na Cabral Files, tapos yung tao nahulog sa bangin. Kuno. Hindi ba kayo kukuha ng CCTV na yung Cabral Files, paano nakuha ni Leviste? Ngayon yun talaga nilabas? Dapat noon pa lang Bakit? Nire-reserva nyo kasi yan. Doon pa lang, halatang halata na may taki pa nangyayari. Duda-duda raw na parang may doubts o may parang alinlangan ang DPWH na ilabas yung nilalaman ng mga dokumentong ito. Ang sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Tingnan mo, ang layo ng katwiran nito. Castro, dapat daw maimbestigahan pa rin kung paano napasa kamay ni Leviste. Hindi mo alam kung paano napapasa kamay ni Leviste yan? Hindi mo alam? Diba? Pakalat na yung video. Kalat na sa lahat ng social media Paano na pa sa kamay ni Leviste yan? Di ba inagaw, sabi nila, inagaw ni Leviste kay sa USB? May testigo pa, yung dalawang ayaw pakita ng mukha Inagaw niya po, sa pilitan. Or simple sabi nila, di ba? Ngayon, Castro, hindi mo alam. Kunwari, hindi niya alam. Kasi bakit? Bigo sila doon sa CCTV nilabas nila. Kasi nagkamali sila, inisip ng tao, yan ang CCTV, ang ebidensya kung saan talagang kay Cabral galing. Gustong palabasin ito natin ni Auntie Claire, binabaliwala yung video para masabi na hindi imbestigahan pa baka hindi galing kay Cabral. Tapos pustahan tayo. Mga isang araw pa, isang linggo magkatapos ng bagong taon. Sasabihin nila, hindi pala galing kay Cabral yung files ni Leviste. Wala na, naipalabas na nila CCTV. Tatanggi nila yon, sasabihin nila, hindi pala galing doon yon. Sa ibang invento lang pala Leviste yon. Kasi yun na nagpatibay na kung talagang galing kay Cabral yung papeles ni Leviste, yung CCTV na yun. Na nag-uusap sila ni Cabral, pumasok sa opisina, inatak daw, may sugat daw dito si Cabral. Nagkamali sila nilabas doon. Kaya ito, Timo, todo paingat sila si Auntie Clara. Itong tinatawag nga nating Cabral Files. Pakinggan natin yung bahagi ng panayam ni Yusek Claire Castro sa News and Views ng One News. Sa unang-una kasi, syempre, kapag kukuha ka ng dokumento, dapat voluntaryo yung pagbibigay sa'yo. Kasi kung pinuwersa dapat daw, kasi mo to, so maaari ka pag gumawa ng mas illegal na bagay. Bagay? May question mark. Papakirusyon mo siya, hindi ako sigurado na may bagay. Tono ko nga, iba Yun ang style niya.
Pag kukuha daw siya ng dokumento, dapat, parang gusto niyang patulogin dito, pag kumuha ka ng dokumento at illegal, hindi na totoo yun. Nagawa mo na mang-agaw ng dokumento. Wala po akong ibibida po at Congressman Leviste dahil wala akong personal knowledge on that. So, ang kailangan na lang po dyan ay talaga dahil nagawa mo na mang-agaw ng dokumento. Wala po akong ibibida po at Congressman Leviste dahil wala akong personal knowledge on that. So, ang kailangan na lang po dyan ay talagang malaman, maimbestigahan, kung paano nga ba niya nakuha yun. Kung paano nga ba nakuha, mag-iiba sila ng script. Kung paano nakuha, alam niyo naman paano nakuha eh. Di ba sinabi inagaw daw sa office ni Cabral? Ano, iibay niyo na naman. Sasabihin niyo naman, ay hindi pala, yung pumunta pala si Cabral, pustahan tayo, sasabihin nila, susunod ay iba pala, yung pumunta sa opisina si Leviste, hindi pala files ni Cabral ang kumuha doon. Kinausap niya pala si Cabral. Para palitawin yung files ni Leviste, kay Leviste lang galing, hindi kay Cabral. Kasi pag kay Cabral galing yon, legit yun. Kaya iisip sila ng paraan para hindi maging legit yun, kakabig sila. Kaya sinasabi ito ni Antiquera, Chorya ko imbestiga ko kayo na pagaling, kung kayo talaga galing yan. Galing na nga kay Cabral yan eh. Payag na kami, galing kay Cabral yan. Yung CCTV. Ang galing nyo. Nag-trap sila na-trap. Naglagay ng trap sila na trap. Sa wakas, dahil sa CCTV, napatunayan yung Cabral files, hawak ni Leviste, galing mismo sa opisina ni Cabral. Wala nang bawian. Antiquero, huwag mo na sabihin na imbestigahan pa kung saan galing. Doon na nga galing sa Cabral opisina eh. Babawiin mo pa eh. Saan galing? Files. At Gerard, dinadawit din ni Congressman Leviste si Secretary Dizon sa mga insertion at allocable sa... Wala kang asahan dyan. Itatanggi niya yan. Okay. Ito lahat, panaginip ko lang. Sorry ako ng lahat to. Huwag niyong paniwalaan. Paalam sa inyong lahat.